Goldify sa H1. Sa H1 po, hinaharang nung yellow line. Nag-flip na kasi to sa lower time frame as mentioned to you yesterday, yung mga nagtitrade ng gold. Nag-flip na yan sa 5, 10, and 15 minute. Puro buy signal yan. Kaya kahapon, buy na yung call natin doon sa Discord. Sabi natin, buy na tayo dyan. Alright? Kasi nakakita na tayo ng support. So we're expecting yung bounce hanggang 2.6 to 2.614. Lagpasan na natin yung 2.6. Nasa gitna na tayo. Ngayon, ang next na natin, if we break this yellow line, 2.655 ang possible next. Mag-aabang ako dito ng pullback sa ganitong setup. Long pa rin, okay, pero mag-aabang ako ng pullback kung mahaharang to. If not, kung tuluyang babasagin, babalik din po yan ulit dito sa level na to, sa yellow line, somewhere dyan sa 2.622. Pwedeng ang gagawin ni Goldify, mapampin. Kakonso, i-retest yung yellow. So, pwede ako dun mag-enter sa yellow. So, bakit medyo nahuhulaan ni Tito G yung galaw ni gold? Kasi lagi po natin tinetrade tong gold. And we are using the platform of Exness in trading gold kasi mababa yung spread kapag ka Exness po yung ginamit ninyo na platform. And wala po siyang swap fee or funding fee compared sa mga crypto platforms na may funding fee. Dito, wala. So, pwede mong iwan yung trade mo. At gold po ang tinetrade natin dito kasi si gold nga medyo kabisado na natin yung galaw. Pag nakita mo na magre-reverse siya, pag dito tumuloy dire-diretso yung basag, may upside ka pa hanggang 2.655. If you enter at below 2.630, malaki-laki pa yung upside mo. $2 lang kinukurot na natin dito. Okay, baba tayo sa lower time frame. 5 minute. Okay, so correcting na tayo sa 5 minutes. Sige. Ayaw bigay siya ng correction para makapasok tayo. Nag-aantay lang tayo. It's either another buy signal sa 5-minute time frame. Ay pagka bumuelo po yan dito, umakyat ulit, maglabas ng buy signal, will enter. Or kahit mag-pump yan sa retest, papasok tayo. Meron ka laging opportunity. You just have to wait. You just have to develop that patience in waiting for your right setup. But the problem is, kahit ano pong tinetrade ninyo, kung hindi nyo alam yung hinahanap ninyo, madalas maliliquidate kayo. So, importante, alam mo yung hinahanap mo. Ano ba yung setup na hinahanap mo? Kung wala yung hinahanap mo, wala kang trade. Problema, pag wala, hindi mo nga alam.